Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Di ba halos araw-araw na lang ang content ni Mahar Luka-Luka ay tungkol sa mga smuggler. Di umano, marami siyang nalalaman kung sino-sino itong mga smuggler. Di ba? Ngayon, pagkakataon na natin itong hamunin si Mahar Luka-Luka, mga ka-PL, at tong dalawang alipores niya na si Buybuga o si Bagoong Lipunan at saka si Makanas, na isiwalat nila ang nalalaman nila tungkol sa mga smuggler, kung sino-sino itong mga ito. Bakit? Abay, pag naisiwalat ho nila, naisumbong ho nila sa Bureau of Customs, abay, kikita ho sila ng limpak-limpak na salapi. Di ho ba? Natandaan po ninyo, mga ka-PL, yung content ko kagabi? O yung live ko kagabi? O eto rin po yung babasahin ko. Bakit ko po inulit? Solo lang po ito sa kanilang tatlo. May ganun ba? Solo sa tatlo? Hindi. Para po ito sa kanilang tatlo. Ayan, mas maliwanag. Pero bago ko po basahin, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag nyo rin pong kalimutan palike sa video. Maraming salamat, makikisuyo. O eto na, makinig kayong tatlo na madalas content tungkol sa mga smuggler. Para sa inyo yata ito eh. Publiko, ayan bibigyan ng pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon laban sa smugglers ng bigas at iba pang kontrabando. Tuloy ang basa. Magbibigay ng pabuya ang Bureau of Customs o BOC para sa sinumang may impormasyon sa mga tao o grupo na sangkot sa smuggling. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na mayroong umiiral na reward system. Ayan magkakasalapi kayong tatlo sa kanilang ahensya upang makatulong sa kanilang kampanya sa smuggling ng bigas at iba pang produkto at kontrabandong iligal na pumapasok sa bansa. Ayan. Kayong tatlo, totoo ba talaga na may nalalaman kayo tungkol sa mga smuggler o fake news lang? For the views lang yung inyong content. Ngayon, kung totoo yan, pagkakataon nyo na to. Bakit? Una, makakatulong kayo sa ating bansa. Baka dahil sa inyong tatlo, matigil na itong smuggling na nangyayari sa ating bansa. Abay, hihirangin kayong bayani niyan. At ang pangalawa, kikita kayo ng milyones, limpak-limpak na salapi. Okay, uulitin ko. Hinahamon ko kayong tatlo sa pangunguna ni Mahar Luka-Luka. Isiwalat ninyo yung inyong nalalaman kung totoo man. Pero kung hindi, ay para lang kayong may sira ulo niya. Para lang kayong may saltik ba? Pinalalabas ninyo na di umano, ayan, si sangkot yan si F. Elisa. Smuggler yan, ayan. Patunayan nyo po ngayon. Pagkakataon nyo na to, na patunayan. Para malaman naming lahat kung totoo ba yung sinasabi ninyo o hindi. Okay? Deal tayo?
Ha? Hinahamon ko kayo, ha? Mga sikat kayo, di ba? Na vlogger. O, hinahamon kayo ng isang vlogger na hindi sikat. Ayos? O, ito pa. Makakatanggap aniya ng 20% ang tipster mula sa halaga ng produktong nakuha sa iningusong kontrabando. Ayan. Kung kayong tatlo may nainguso, dun. Ha? 20% sa kabuuang halaga ng nainguso ninyo. Halimbawa, 500 million. Magkano ba ang 20% ng 500 million? Aba, biglang yaman kayo. Kayong tatlo, kahit isa lang sa inyo ang makapagsuplong sa BOC, milyon-milyon na ang pera ninyo. Hindi nyo na siguro kinakailangan pa mag-vlog. Milyonaryo kayo bigla. Ha? Ang tanong, kung totoo ba ang mga pinagsasabi ninyo tungkol sa mga smuggler? Kung for the views lang, manahimik na lang po kayo. Ha? Pero para sa akin, yung sinasabi ninyong tatlo, wala mang katotohanan yan eh. For the views lang yung inyo eh. Para sabihin ba na, ang galing nung tatlong vlogger na yan. Si Mahar Luka-Luka, si Boy Buga, at si Makanas, ang tatapang. Hindi natatakot. Isinisiwalat yung tungkol sa mga smuggler. Kaya gustong-gusto ko silang panuorin. Ngayon, ito na. Ha? Makakatulong na kayo sa bansa, magkakapera pa kayo. Ano? Isusumbong nyo? Ha? Hinahamon ko kayo. Ilabas nyo, tapang nyo. Di ba matatapang kayo? Di ba? Tapang nyo eh. Kahit si PBBM, kahit si Felisa, ay, sangkot sa smuggler yan. Ha? Galing. Bilib ako. Ako ito aminin ko sa inyo Ngayon pa lang naghahanap na ako ng mga warehouse, mga bodega na kahina-hinala, na may ginagawang kabulastugan, nag-hoard ng mga produktong pang-agrikultura, bigas, asukal, at sibuyas. Baka sakali yumaman din ako. Kasi, ang sabi dito ng BOC, publiko eh. Ibig sabihin, lahat tayo pwedeng bayaran ng Bureau of Custom kapag may nainguso tayong mga smuggling o smuggler. Wag na lang sa amin. Sa inyong tatlo na lang. Total, lagi nyo namang sinasabi na may mga nalalaman na kayo. O ngayon, eto na pagkakataon ninyo. Sabihin ko sa inyo, pagka nagawa nyo yan, ipagtatayo ko kayong tatlo ng rebulto. Estatwa. Bagong bayani. Hindi na Mahar Luka-Luka, siyempre. Yung pinakamagandang pangalan mo na, yung kumakalat sa social media na di umano malaki utang sa credit card. Tapos si Boy Buga, hindi na rin Boy Buga, yung totoong pangalan niya na talaga. At si Makala, siyempre, yung totoong pangalan, ganun po. Hero na babastusin mo ba yung hero? Siyempre, hindi. Diba, hero Kasi nga, may naisuplong sa BOC kung merong maisusuplong. Okay? Ito pa. Matatanda ang isa sa mga inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address also na noong nakalipas na buwan ay ang babala sa mga smuggler na bilang na ang kanilang mga araw. Kabilang sa mga nilalabanan ng gobyerno ay ang smuggling ng agricultural products, kabilang na ang bigas, asukal at sibuyas. Yung tatlo lang na yan. At kung meron pa mang ibang mga agricultural product ng mga hinuhoard, iniipit, tinatago nitong mga smuggler, isuplong nyo na rin para
makatulong kayo sa bayan at higit sa lahat, magkapera pa kayo. Okay? Uulitin ko, hinahamon ko kayong tatlo ha. At iintayin namin na meron kayong gawing action. Pero kapag kawala, sa madaling salita, yang mga paratang ninyo, yang mga content ninyo sa inyong channel na di umano may na mga nalalaman kayo tungkol sa mga smuggler, fake news. Hindi kayo karapat-dapat paniwalaan ng mga tanga ninyong subscriber. Ayos! O, hanggang dito lang po mga ka-PL. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.